Hello, good day class. So welcome back to Project DAL. So for our topic for today, it's all about crop production again, NC1 an exploratory course for grade 7 and 8 students like you. So for today's topic, so we will be discussing the lesson 1, use farm tools and equipment. Especially, we need to identify and select and use proper farm tools. Okay? So, but before we start, so meron ako ipapakita sa inyong video at tingnan natin, alamin nyo nga kung tungkol saan yung video ang papanoorin natin. Okay. Okay, so what is the song all about? Tungkol saan yung palabas o yung video na napanoodin mo? Okay, so you have 5 seconds to answer. Timer starts now. Okay, time's up. Tungkol saan ulit ang inyong napanood na video? Very good. Tungkol siya sa pagtatanim o sa English na tawag nating farming. So, very good kayong lahat dyan. Okay, so let's now proceed to our discussion. We will be talking about selecting and using farm tools and equipment. Okay, so before we start, what are our objectives? So, at the end of the lesson, you should be able to identify the appropriate farm tools according to their requirements or their use. Okay, so we have this definition of terms. Ano-ano bang mga ito? Una, equipment. Pag sinabi nating equipment, it is a powered machine used in farming. Okay, ito yung mga makinarya na ginagamit natin kapag tayo ay nagtatanim. So, makikita nyo sa video, sa picture, yan ay tinatawag nating tractor. Traditional tractor o yung hand tractor. Okay po? So next, we have the farm implements. So farm implements refers to the accessories pulled by animals or mounted on a machinery to make the work easier. Ito yung nakakatulong ng mga farmers, mga magsasaka para mas lalong mapaayos at mapadali ang kanilang mga trabaho. So itong nakikita ninyo ay isang uri ng plow na kung saan ay ina-attach doon sa karabaw, sa likod ng kalabaw, tapos hinihila niya sa palayan. Okay? So example ng implements ay plow and harrow. So next, we have the hand tools. Hand tools refers to objects that are usually light and are used without the help of animals and machine. From the word itself, hand tools, ito yung mga gamit na hinahawakan natin, kaya nga tinawag na hand tools. Okay? Halimbawa na nasa picture nyo ay karit. Iba pang example nito, boldo, iba itak, yung mga ganong bagay. So those are hand tools. Okay? Next. So farm tools, ano ba ang gamit ng mga farm tools? So farm tools makes the work easier and faster. Kapag minano-mano natin ang lahat ng bagay, kaya tayo na ang naghukay, tayo na ang nagtanim, tayo na ang umani, di ba? Masyado tayong matatagalan sa ating trabaho. So, dahil sa mga farm tools na ito, tools and equipment, natutulungan tayo mga farmers na mapadali ang ating mga trabaho. Okay? So, in order to do horticultural operations successfully, one must have a good working knowledge of the tools before using them. So, tama nga naman. So, bago tayo magluto, halimbawa, di ba, hindi naman pwede tayo makapagluto kung hindi natin alam kung ano yung mga ginagamit sa pagluluto. Hindi tayo makakapagluto
kung hindi natin alam kung paano ang proseso ng pagluluto ng isang putahe. Okay, so ganun din sa farming o sa pagtatanim. Hindi tayo makakapagtanim ng tama at maayos kung hindi tayo pamilyar doon sa mga bagay na ating gagamitin. Okay po? Pero, ano po ba ang pinagkaiba ng hand tools at ng farm implements? Sige nga, kung may idea kayo, you have 10 seconds to answer. The timer starts now. Okay, so pag sinabi ating hand tools, kagaya kanina, usually light and used without the help of animals or machines, while the implements are accessories that are being pulled by the animals. Okay, so farm tools, implement, and equipment play a very important role in horticultural operations. So their availability makes the work much easier and faster. Okay? So, punta na tayo sa ating stock room. Sa stock room, syempre, kaya siya tinawag stock room, naandun lahat ng ating mga kagamitan. Pero kung mapapansin nyo, magulo ang ating stock room. Diba? Sige nga, isa-isahin nga natin, magbigay kayo ng 5 bagay na familiar sa inyo. Okay, magturo kayo dyan sa ating stock room. Dito, familiar ba kayo dyan? Ano kayang tawag dyan? Sige, malalaman natin mamaya. How about this? Nakakita na kayo ng bagay na yan, matulis. Diba? Maikli. Ano pa? Eto, alam ko lahat kayo familiar dyan. Ginagamit natin yan araw-araw. Diba? Ano pa? Eto kaya. Diba? Kung mapapansin nyo, mahaba ang kanyang hawakan at mayroong patalim sa dulo. Ano kayang gamit niya? At ito, yan, di ba? Uso yan ngayon. Ano kaya ang gamit ng mga bagay na yan? Isa-isahin natin. Okay po? So now that you are already familiar with them, so let's identify them one by one. Una, how do we define this, or what tool is this? This is what we call the bolo. So bolo is used for cutting tall grasses and weeds and chopping branches of trees. So, ito yung makikita natin kapag tayo ay nagtatabas o nagcha-chop ng mga branches of trees na kung saan ay nakaharang doon sa ating pagtataniman. Okay? So, kung mapapansin nyo, yan ang itsura ng bolo. Diba? Meron siyang sariling niyang lagayan. Okay? So, kids, class, kapag tayo ay gagamit ng bolo, siguraduhin natin meron tayong kasamang matatanda dahil hindi ito laruan, di ba? Kailangan maingat tayo sa paggamit nito. Okay? So that is bolo. So next, ano kaya ang tawag dyan? Nakakita na kayo yan, alam ko. Tawag dyan ay digging bar. Digging bar or crowbar is used for digging big holes and for digging out big stones and stumps rather. So sa Tagalog, ang crowbar ay tinatawag nating bareta. Diba? Ano ba ang purpose ng bareta? Ang purpose ng bareta ay para tayo ay makapaghukay. Diba? Diba? Makapaghukay ng holes na kung saan pwede tayong magtanim. Kung mapapansin nyo, dalawa ang kanyang end. So yan yung ginagamit natin para tayo ay makapaghukay. Okay? So tawag dyan ay digging bar. So next, we have, ano kaya yan? Diba? Sino naglalaro ng Minecraft? Alam ko, sa mga players ng Minecraft dyan, familiar kayo sa bagay na ito. So sa Minecraft, tinatawag natin siyang pickaxe. Dito ay pick mattock. Ang pick mattock is used for digging canals, breaking hard topsoil, and for digging up stones and tree stumps. Okay? So, ang pick mattock sa Tagalog ay tinatawag natin piko. Diba? So, kagaya siya ng crowbar na kung saan pinang-break natin ng mga lupa na matitigas. Diba? Na hindi kayang buwagin ng ng crowbar. So, ginagamitan natin ng pick mattock para yun ay maduro. Kung mapapansin nyo,
Okay, so kung mapapansin nyo itong kanyang dulo, yan ang ginagamit natin para tayo ay magdurog ng mga lupa. Pwede natin siyang gamitin kapag tayo ay maghuhukay ng mga kanal para sa ating irrigation. Okay, so that is big bottom. Next, ano kaya yan? Diba? Okay, so that is what we call the grab hoe. So grab hoe is used for breaking hard topsoil and for pulverizing soil. So ang grab hoe ay tinatawag din natin sarol sa Tagalog. Anong purpose nun? Grab hoe is used for chopping sods, chopping roots, diba? Lupa at yung mga binubungkal natin mga ugat. Diba? Lalo na kung ang ating pagtataniman ay maraming ugat-ugat, diba? Maraming damo. So ang damo, nangaagaw siya ng nutrients sa ating mga halaman. Kailangan tinatanggal natin ang mga yon, diba? Ang damo sa farming tinatawag nating weeds. Kailangan i-remove natin lahat ng weeds. We need to clear those weeds and roots using this grab hoe. Okay, grab hoe or sa Tagalog, sarol. Next one, ayan. Diba sa construction, nakakakita ba kayo niyan? Tingnan nga natin. Anong tawag dyan? So that is what we call spade. Okay, ang spade is used for removing trash or soil, digging canals or ditches, and mixing soil media. Okay? So, ginagamit ang spade for digging. Sa Tagalog, ang spade ay tinatawag nating pala. Okay. So, next, we have shovel. Shovel or sa Tagalog ay pala din. So, shovel is used for removing trash, digging loose soil, removing soil from one place to another, and for mixing soil media. Okay? So, ano ba pinagkaiba ng shovel and spade? Kung mapapansin nyo, halos parehas lang sila. Pero may pagkakaiba sila ng gamit. Okay? So, ang spade po ay ginagamit natin for digging also. So, pagkukukay iba ng lupa, lalo na kung malaking butas ang huhukayin natin. So, we need to use the spade. While shovel is used for transferring. Diba? Shovel is used for transferring soils from one place to another. Okay, so that is what we call shovel. So, next one. Familiar ba kayo dyan? Okay, ang tawag dyan ay rake. Sa Tagalog, kalaykay. So, a rake is used for cleaning the ground and leveling the topsoil. Kinakalaykay natin yung mga ginupit nating mga damo. Diba? Yung mga hinukay nating damo, kailangan natin siya kalaykayin at ilagay sa isang timba o sa isang lagayan ng basura. Trash can. Okay? So, that is what we call rake or kalaykay. Next. Yan. So, ano kaya ang gamit niyan? Yan tinatawag nating hand trowel. A hand trowel is used for loosening the soil around the growing plants and putting small amount of manure fertilizer in the soil. Sa Tagalog, tinatawag natin siyang kutsara. Diba? Kutsara. Kasi, kutsara. Okay? So, ano bang purpose ng hand trowel? So, ang hand trowel ay ginagamit para makapaglagay ng mga fertilizer. Manure fertilizer. Ano ba yung manure? When say manure, it refers to the organic fertilizer. Yung mga dumi ng hayop. Diba? So, sa palayan, meron tayong mga kalabaw. So, yung mga dumi nila, pwede natin gamitin bilang fertilizer. Okay? So, yun ang ginagamit natin pang scoop at ilalagay sa ating mga halaman para mas lalo pang maganda ang kanilang paglaki at paglago. Okay? Next. So, we have this one. Is that a scissor? Is that kind of a shear? Yes, it is correct. That is what we call the pruning shears. A pruning shear is used for cutting branches or planting materials and unnecessary branches of plants. Okay? Ang pruning shears po ay ginagamit natin panggupit ng mga maliliit na branches ng puno at mga halaman. Okay? Meron siya malaking uri, yung pinanggagamas natin, di ba? Kapag tayo ay nagtitrim ng isang halaman, yung
dalawang kamay kung gamitin. So, malaking gunting na pinang-tatapas natin. So, yun yung isa pang uri ng pronations. Okay po? So, next. Yan. Diba? Nakakita na kayo ngayon kapag mayroong emergency kit. Diba? Laging mayroong katabing. Yan. Anong tawag dyan? That is what we call the axe. So, axe is used to split and cut wood. Diba? Tayo ay naghahati ng mga kahoy para maging bakod, para ilagay sa siga, diba? Pagpatungan ng iba pang mga bagay. So that is what we call axe or palakol sa Tagalog. So next, yan, familiar kayo dyan. Dahil hindi naman lalago ang ating halaman kung hindi natin siya dinidiligan. So gamit ang sprinkler. Sprinkler is used for watering seedlings and young plants. Okay? I know all of you are familiar with this sprinkler. Next, so yan. That is a water pail. A water pail is used for holding water, manure, and fertilizer. So kagaya ng sinabi natin kanina, kapag kinalaykay na natin ang mga dumi sa ating garden, kailangan meron tayong paglalagyan. Pwede natin gamitin ang water pail. Ang paggamit din ng water pail ay lagayan ng mga fertilizers or lagayan ng tubig kapag tayo ay magdidilig na. Okay? So that is water pail. Next one, that is what we call sprayer. Very good. Sprayers are used to spray insecticides, foliar fertilizers, fungicides, and herbicides. Okay? So, yan po ang gamit ng sprayer. Kapag meron ng mga insekto kayong nakikita sa ating halaman, kailangan isprayan na natin siya para hindi nga maagawan ng nutrients sa ating pananim. Okay? So, yan. Ano kaya ang gamit niyan? That is what we call the wheelbarrow. The wheelbarrow is used for hauling trash, manures, fertilizers, planting materials, and other equipment. Okay? Ano po kaibahan ng water pail sa wheelbarrow? Of course, when you say water pail, it is used only for kuhaan ng tubig. So, pwede natin siya lagyan din ng fertilizers o ng manures. Unlike here in wheelbarrow, meron siyang special na gulong na kung saan mas madali ang pag-transfer natin ng mga manures and fertilizers or other planting materials sa paligid ng ating garden o ating farm. Okay, so ito po ang gamit ng wheelbarrow. Okay, so next one, sickle. So a sickle or karit in Tagalog is a handheld agricultural tool with a variously curved blade typically used for cutting weeds. So yung karit ay pinang-remove din natin ng weeds, di ba? Kapag nag-trim tayo ng mga damo, hindi natin nakukuha ang ugat. So siyempre, gagamitan natin siya ng ibang tool para naman makuha ang ugat nila, para hindi nila makaagaw ng nutrients. Okay, so that is sickle for trimming or cutting weeds. Okay, so labas naman tayo sa ating stock room. Pagmasdan ang magandang kapaligiran. Okay, ano ang nakikita yung dalawang yan? Tingnan nga natin. Okay, so yan ang tinatawag nating plow, diba? Yung plow ay specifically used for tilling large areas, making furrows, and inter-row cultivation. Yung nakikita nyo ay isang uri ng native plow na kung saan ay hinihila ng kalabaw. Okay, itong part na to sa right side, yan yung naka-attach sa kalabaw. While itong nasa ilalim naman, yung pinangbubungkal ng lupa. Okay, para ihanda ang ating lupa para pagtaniman ng ating mga pananim. Okay, yan po ang gamit ng plow. Okay, so making furrows and inter-row cultivation. While the harrow is used for tilling and pulverizing the soil. So it is also a native harrow pulled by a carabao. Okay, so itong nakikita nyo sa gilid na to, may naka-attach dyan na tali na kung saan i-attach ulit doon sa kalabaw para mas lalong ma-pulverize o madurog ang mga lupa. Okay po ba? So that is what we call harrow. Okay, malinaw po ba? May naintindihan po
Diba? Okay, so let's try this quiz. So it's quiz time. Okay, so Emma noticed that his plants are already dried. What tool will he use to water the plant? You have 3 seconds to answer. 3, 2, 1. Okay, ano ang kailangan gamitin ni Eman? Sprinkler. Kasi kailangan niyang magdilig. Okay? So next, Gab wants to make his garden free from tall grasses but he doesn't have a sickle. What alternative tool does he need? So you have 3 seconds to answer. 3, 2, 1. Okay. So wala daw siyang sickle. Gusto niyang mag-trim o magtanggal ng mga damo. Ano kanya pwedeng alternative tool na gamitin? Pwede ang bolo. Okay? Dahil meron naman siyang patalim para magamit para matrim o mawala ang mga damo. Okay? Next, so Monica will collect dried leaves and put it in the compost. What tool is best to use? 3 seconds starts now. 3, 2, 1. So ano tool dapat? Rake. Diba? Kailangan niyang kalaykayin ang mga dried leaves para hindi maging sagabal sa ating farm. Okay? So next, Ali is looking for a container for their fertilizer. What is best to use? Looking for a container, ha? Okay, so you have 3 seconds. 3, 2, 1. So anong dapat gamitin ni Ali? Tama, very good. It is pail. Okay, so CJ will construct a fence for his farm and he needs to dig big holes for each fence post. Which digging tool is best to use? So 3, 2, 1. Ano ang best digging tool? Ito ay crowbar. So very good. Okay? So before we end our discussion, ano ba ang napansin nyo doon sa ating mga ipinakitang larawan? Meron ba? Kung mapapansin nyo, halos karamihan sa kanila ay marurumi na. Diba? Halatang hindi na masyadong nagagamit. Kayo ba kapag magpa-farm o kayo kung magluluto, papayag ba kayo na ang utensils nyo o yung gamit nyo pagluluto ay hindi malinis? Siyempre naman, hindi. So, ganoon din sa farming. Before we perform gardening, we need to clean our tools and equipment. And especially, we need to check for faults and damages. Pero sir, paano po ba natin sisiguraduhin ligtas sa faults and damages ang ating mga tools? Okay, so lahat ng yan ay pag-uusapan natin sa susunod na video. Okay, so before we end our discussion, I will leave you these words of wisdom. Sabi ni Og Mandino, always do your best. What you plant now, you will harvest later. So that's all for today, class. So see you on our next video. Bye!